So good day to each and everyone. My name is Christine May Paloma J. Batulan, and today my topic is about the continuation of Rizal in Brazil in 1890. So the contents of my topic is about the presentation of death, preparation to go home, on to Madrid instead of home, to my muse in 1890, romance with Susani Hagubi. Presentation of death. In his moment of despair, Rizal had a bad dreams during the night in Brazil when he was restless because he was always thinking of his unhappy family in Calamba. Although he was not superstitious, he feared that he would not live long. He was not afraid to die, but he wanted to finish his second novel before he went to his grave. Sa isang liham mula sa Brazil na may petsang Hunyo 11, 1890, ibinahagi ni Rizal kay Mercado H. de Pilar ang isang nakakabahalang panaginip tungkol sa maagang pagkamatay. Siya ay may kakaibang paniniwala na hindi siya aabot sa 30 taong gulang at gabi-gabi napapanaginipan niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak na patay na. Isang panaginip na kasangkot ang bumababa sa isang landas patungo sa gitna ng mundo, kung saan nakilala niya ang maraming puting tao na nakasuot ng puti at tahimik, at napapalibutan ng puting liwanag. Nakita niya ang kanyang dalawang kapatid, ang isa ay patay na at ang isa ay buhay pa. Sa kabila ng kanyang malakas na katawan at kawalan ng karamdaman, siya ay naghahanda para sa kamatayan at anumang posibleng mangyari. Ang kanyang tunay na pangalan ay Laong Laan or Every Ready, at layunin niyang matapos ang ikalawang volume ng Nole sa lalong madaling panahon. Nag-iensayo din siya ng eskrema at pagbaril tuwing 2 araw. Preparation to go home. In the face of the suffering which afflicted his family, Rizal decided to go home. He could not stay in Brazil writing a book while his parents, relatives, and friends in distant Philippines were in despair. Nang marinig niya na si Graciano Lopez ay nagbabalak na pumunta sa Cuba, sumulat siya kay Ponce noong Hunyo 9, 1890 na sumasalungat sa plano ng aksyon ni Graciano. Sinabi niya na hindi dapat pumunta si Graciano sa Cuba upang mamatay sa yellow fever. Sa halip ay dapat siyang pumunta sa Pilipinas upang pahayagan ang kanyang sarili na mamatay bilang pagtatanggol sa kanyang mithiin. Dagdag pa, sabi ni Rizal na minsan lang tayo mamamatay at kung hindi tayo mamamatay ng maayos, mawawala tayo ng pagkakataon na hindi na muling ibibigay sa atin. Sa isang liham kay Ponce na may petsang Hulyo 18 na 1890, ipinahayag niya na ang kanyang determinasyon na umuwi. Ninais ni Rizal na bumalik sa Pilipinas sa kabila ng nakikitang panganib at kawalang ingat ng mga Pilipino. Naniniwala siya na ang pag-unlad ay hindi nagagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa landas na ito at isinaalang-alang ang mga alternatibong landas. Natakot siyang abalahin ang mga huling taon ng kanyang mga magulang at pinag-iisipan niyang magtrabaho para sa ikabubuhay sa ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang mga kaibigan kasama sina Blomet, Josema, Sibasa at Ponce ay natatakot sa plano ni Rizal at binalaan siya sa panganib na kakaharapin niya sa buhay. On to Madrid instead of home. Rizal did not heed the dire warning of his friends. No threat of danger could change his plan. Pero may nangyaring biglang nagpabago sa isip niya. Ito ay isang liham mula kay Pasiano na nagsasalay na
salaysay na natalo sila sa kaso laban sa mga Dominikano sa Maynila. Ngunit inapela nila ito sa Korte Suprema sa Espanya, kaya't kailangan ng isang abogado upang hawakan ito sa Madrid. Alinsunod dito, sumulat si Rizal kay Mercado H. del Pilar noong Hunyo 20, 1890 na pinapanatili ang mga serbisyo ng huling bilang abogado. Ipinaalam pa niya kay Del Pilar na pupunta siya ng Madrid para pangasiwaan ang paghawak ng kaso. Sa isa pang liham kay Ponce na isinulat sa Brazil Hunyo 29, 1819, inihayag ni Rizal na aalis siya sa Brazil sa simula ng susunod na buwan at darating sa Madrid noong ika-3 o ika-4 ng Agosto. To my muse in 1890, it was against a background of mental anguish in Brazil. During those sad days when he was worried by family disaster, that he wrote his pathetic poem, Ami. This poem lacks of executory of to the flower of Heidelberg and is less polished than to the Filipino youth, but is of passionate in feeling. It runs as follow. So yung to my muse ni Rizal ay isang panaghoy sa humihinang kaugnayan ng artistikong inspirasyon na sinasagisag ng muse at ng lera. Sinasalamin ng tula ang pakikibaka ng Makata upang makahanap ng malikhaing inspirasyon sa gitna ng mga panggigipit ng lipunan at mga personal na hamon. Ipinahayag ni Rizal ang pagkakadismaya sa kontemporaryong mundo kung saan ang mga material na aalahanin ay natatabunan ang mga gawaing masining. Sa kabila ng mga paghihirap, may panawagan para sa katatagan at pagsuway laban sa pang-aapi sa pamamagitan ng sining. So the last one is the romance with Susan Hagubi. Two things brought some measure of cheer to the despondent Rizal as he was preparing for his trip to Madrid. First was the summer time to Festival of Belgium, which was celebrated in carnival style with color costumes, fantastic floats, and many days of merriment. Second was his romance with Susan Hagubi, that petite niece of his landladies. So si Rizal ay kaakit-akit at marangal na isang maginoo, kaya naakit si Susan sa kanya. Siya ay nag-iisa sa isang kakaibang bansa at si Leonor Rivera ay napakalayo. Natural na bilang isang normal na binata, nakatagpo siya ng tiyak na kaligayahan sa piling ng isang magandang babaeng Belgian. Maaaring nanligaw siya kay Susanne, ngunit hindi niya magawang yumuko at mapanlinlang na relasyon sa pag-ibig. Tulad ng ibang babae, si Segunda Katigbak, Orang Valenzuela, Leonor Rivera o si San, Jete Beckett, Consuelo Ortega, at mga magkapatid na Bosted, si Susanne ay umibig kay Rizal. Umiyak siya nang umalis siya sa pagtatapos ng Hunyo 1890 para pumunta sa Madrid, na huminto ng ilang araw sa Paris. Bagamat nasa malayong Madrid si Rizal, hindi siya makalimutan ni Susan. So mayroong liham na isinulat si Susanne tungkol kay Rizal. So ito yung nakapaloob dito. Ang tekstong ito ay tila isang taos-pusong liham mula sa isang taong nananabik sa pagbabalik ng isang mahal sa buhay. Ipinahayag ng manunulat ang kanyang kalungkutan at kawalan ng pagtanggap. Ginugunita ang kanilang mga nakaraang pag-uusap at pagpapahayag ng malalim na pagnanais para sa kanilang pagbabalik. Nagsusumamo sila para sa isang tugon at nagpapahayag ng pag-asa para sa isang muling pagsasama sa kabila ng sakit ng paghihiwalay.